Kasama si Ginoong Orlando Marquez, ang Pangulo ng Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas, or LTOP. Magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po, Yosek, at magandang tanghali po, Ma'am Linya. Magandang tanghali, lalong-lalo na sa ating mga nanonood, kababayang Pilipino. Magandang tanghali po. Yes, simulan po natin. So, kanina po ang sabi ninyo, 99% ng ating mga operators, jeepney operators, ay patuloy na, na bumiyahe po ngayon, no? Opo, dahil kasi kaninang umaga mula alas 4, kaninang madaling araw po, Yosek, ay nag-monitor po ako from Region 13 hanggang Region 1, Region 2, Region 3, Region 4, NCR. Ay Pilipinas na po yan. Umikot po ako hanggang Bisaya po dahil kasi nagtatawagan po kami. Mayroon akong nag-Zoom kami. So, awa ng Diyos naman po. Naniwala naman po sa amin dahil nga ang pahayag po ng ating nagsasabi na siya ay 80% ay mapaparilasa sa buong Pilipinas, eh, yun po ang sinasabi ko, na sana wag magpa-hostage ang ating gobyerno. At wag sana naman ginagawang i-welcome kung sino man ang nagwi-welcome sa kanya dahil po mismo nga ng sona ng Pangulong BBM, hindi iginalang nitong taong ito dahil in-strike kampanya. Wala naman sumunod. Kaya ito ho ay para bang bangungot na ito po ay nananaginip na buhay, gising na gising, nananaginip. Sino kaya yan? Anyway, in other words, Calando. Huwag na natin pasikatin po yun. In other words, Calando, hindi po naging matagumpay yung threat na iparalisa yung transportasyon sa ating bansa sa araw na ito. Opo, kaya po kami, Yosek, Ma'am Ninya, nagpapasalamat kami kay Secretary Benhar Abalos, lahat ng aking kasamahan, kay Chairman Don Artes ng MMDA, kay Asik Bigor Mendoza, kay Chairman Andy Ortega ng OTC, at kay Secretary. Dahil bago nangyari po ito, marami kaming mga meeting kay Secretary Bautista, usapan sa telepono na ang sabi ko, Sir, sabi ko, iparating niyo sa Pangulo. Kami po na majority na mismong mga leader ay wala pong sasama riyan. Kaya kahapon sinabi namin kay Secretary Benhar Abalos, at nakita niya po yung aming mga kasama, na ipinangako namin na wala pong sasama. Kaya awa ng Diyos, nagpapasalamat ako sa lahat ng public transport na naniwala po sa atin at naniniwala sa ating gobyerno. Tulungan natin ang gobyerno, yun po yung kailangan natin. Yan po yung napag-usapan nyo kahapon with Secretary Abalos. Opo, Yosek. Na tulungan natin ang ating pamahalaan at wag nating itong transport strike na ito ay wag suportahan. Tama po. Kaya lang hindi mo pa rin maalis, Yosek, yung aming sentimiento dahil nga ay masakit man sabihin dito sa ere, binibigyan pa siya minsan ng welcome breakfast itong taong ito eh. Kaya talagang ako nasasaktan ako dahil unang-una sa Pangulo nating Republika ng Pilipinas, wala siyang paggalang nung sona ng Pangulo mismo. So itong nagwi-welcome dito sa taong ito, Pangulo na nga ni hindi niya ginalang, yung pa kayang mga taong bayan ay gagalangin niya. Okay. So linawin lang po natin ito sir, yung pong sinasabi nyo ngayon na hindi ganong kalaki or halos walang epekto itong nagaganap na transport strike sa ating mga commuter. Kumbaga, ang nasa balita kasi na sinabi po ni DILG Secretary Benhar Abalos, 95% ang hindi lalahok sa transport strike. So merong 5% lang daw na lumahok. Pero ang sinasabi niyo po ngayon ay halos wala pala. Yung 5% ay malaki. Alam niyo po, Ma'am Ninya, hindi po kayabangan po ito dahil pangit na isang senior citizen na kagaya ko na magyabang ako dito sa madla. Kailangan po ibigay natin ang totoong nagaganap at nangyayari. At kaninang umaga, madaling araw, minonitor ko na po. Sir, ang aga-aga, di ba? Tutulog pa ako. Wala hong sasama sa amin. Yun dun sa Cagayan de Oro. Minonitor ko po yun. Wala pong sumama ni kahit isang rota o kahit isang jeep doon. Ganon din po sa Ilocos Region dahil Ilocano po ako, taga Region 1. Kausap ko po yung presidente ko po, si Dr. Evangelista, na siya ho ang nagsabi,
Manong, sabi niya, dito sa amin, wala akong balita dahil nagmo-monitor ako hanggang Carman, Mountain Province. Wala po, sabi sa akin ni Dr. Evangelista. Kaya kami po, itong taong ito, maraming pinirwisyo ito. Dapat idemanda po ito ng economic sabotage. Alam mo, actually, I can relate kasi magulang po ako. So, puro text ang natatanggap ng namin na may pasok ba or wala kasi may Yes. transport Pareho strike. tayo, pareho Diba? tayo. Kasi pati yung pagpasok ng mga estudyante sa eskwelahan ay apektado pag may ganito. Tama. So, ang nangyari, buti na lang, sa kabutihang palad, may pasok sila. May pasok? May pasok po sila. Alam niyo, Yosek, kaya ganun-ganun na lang po yung aking sentimiento. Ang sabi kasi nitong taong ito, kami daw na mga maputi na ng mga buhok, na senior, tumigil na daw kami. At dahil sa 80% na aming membro, ay nasa kanya na daw lahat. Biruin mo yung mga ganun na paratang niya. So, nililin lang niya, maliwanag po na manlilin lang itong taong ito. Okay. So, Kalando, gaya nga ng sinabi nyo, 1% lang ang sumama sa kanya. So, sa tingin nyo po, ilang units ito na napagalaw niya? Yung sinabi niya po na 240,000 more or less. Yun ang sinabi niya. Ang kanyang sinabi na magtitigil pasada, baka yung 1% ng 240,000. Imagine nyo, Yosek, ang tumatakbo na jeep lang natin sa Pilipinas sa ngayon, mahigit 100,000 lang. Saan niya kinuha yung 240,000? Di ba kasinungalingan po yun? So, baka 24 lang. Out of the 240,000, baka 24 lang yung sumama sa kanya. Baka wala pa, Yosek. Baka wala pa. Okay. At saka, Yosek, na maganda kahapon, inuulit ko po, nagpapasalamat kami kay Secretary dahil ang pinangako niya sa amin, magkakaroon na kami ngayon ng every month na regular meeting para pag-usapan kung anong nangyayari sa aming transportasyon. Ayun, maganda yan. Kaya salamat po dahil inireklamo namin, nandito po sa aming inilatag kay Secretary. Yung pong lahat ng problema na 8 problema, ang sabi ni Secretary, tutugunan niya nito ASAP. Lalo na yung mga mangungutong sa ating mga public transport sa Pilipinas at kulurom. Ayan, meron nga kayong open letter, no? Para po sa DILG Secretary at andito nilatag nyo ang mga reklamo ng mga lahat ng pampublikong sasakyan sa Pilipinas mula sa national transport leaders nationwide. Pero medyo 8 po ito, Yes, medyo mahaba-haba. Pero baka pasadahan natin ng mabilis. Opo. Para yung pinaka-importante na lang po. Opo, ang number 1 po, Ma'am Ninya, ay yun pong mga terminal ng kulurom na pumapasada sa hindi lang Metro Manila, buong Pilipinas. Na minsan nga po, Sir Iosek, dahil galing kayo sa DILG, katabi pa ng station commander ng kapulisan, di ba ho? At ang nagbabantay pa, itong mga bantay bayan ng barangay. Ng barangay. Yes. Kaya nakakalungkot. At ang pinaka-importante po ito, yan ho yung pinsala sa amin. Tapos naman po, pangalawa, Yosek, yung e-trike, na wala na ngang rehistro, wala na nga pong lisensya, wala pa pong insurance ang pasahero, pumapasada. Yun din ang pinagtataka ko. May mga nakikita kong e-trike na walang plate number na tumatakbo sa mga kalsada. Kasi nga po, wala nga daw rehistro dahil exempted sila sa registration. Pero pumapasada. Kung ganun pala na pinapapasada rin pala yung mga walang rehistro, walang insurance, walang driver's license, baka pwede na rin kami. Di ba? So, ang pangatlo, Yosek, yung bike lane, malaki pong problema namin dito sa Metro Manila. Dahil ito po yung aming ipapakiusap. Ipinakiusap na namin ito kay Chairman Artis, pero ang sabi niya ay pag-uusapan daw nila kaagad ni Secretary Bautista dahil ito po ay national project. So kami naman po, dahil dito ang problema namin dito, Yosek, pagka magbaba kami, maapakan mo ngayon yung bike lane. Stepping on the lane na raw kami. Violation na kaagad. Violation. Huli ka kaagad. So, dapat ma-identify nyo po yan. Kasi yung bike lane, marami rin po kasing nagbabike ngayon. Tama po. Hindi namin po kinokontra po yan. Gusto namin yan, Ma'am Ninya. Kaya lang po, nasaan ituro nyo sa mga barangay kung saan ang tamang loading and unloading. Kasi kung saan-saan yung pasahero, papara.
alam nyo naman po sa hirap na mahal ang gasolina, di ba ho? Hindi namin mahal na mahal yung gasolina po, kundi mahal ang presyo ng crudo, gasolina, langis. Dahil ang problema namin dito, Yusek, para malaman ng ating sambayan ng Pilipino, yung batas na deregulation law, walang pakialam ng ating gobyerno kung magkanong ipapataw na presyo nitong mga gasolinahan. Pero kami po ang aming pamasahe, regulation law ang umiiral. Ng LTFRB. Kaya kami po ay talo po doon. Yeah. Kaya ang aming panawagan sa ating pinaghirapan na tinulungan na Pangulong BBM, sana ho, Mr. President, tignan niyo po dahil ang ganda ng OPSF na pinatupad ng tatay niyo. Ano yung OPSF? Yung Oil Price Stabilization Fund. Kaya lang po, hindi naman pwedeng i-implement mo ngayon dahil wala na yung batas wala tayong gasolinahan. Okay. Yan yung gustong isulong palagi dahil ini-interview rin namin si Sir, si Congressman Erwin Tulfo ng ACT-CIS. Talagang galit na galit siya. Sinuportahan namin siya. Yes. At sinusuportahan niya rin po kayo sa inyong panawagan. Marami pa po tayong gustong i-discuss, pero Sir, baka mawalan po tayo ng oras, no? Ibang usapan rin yung presyo ng gasolina. Naku po. Pero sa tingin niyo po, maliban po sa mga transport strike na yan, ano po yung mga pwedeng gawin upang masolusyonan o mapag-usapan itong consolidation ng mga tradisyonal na jeepney? Napakaganda, Ma'am Ninya. Unang-una kanina ho, tinitignan ko po si Yusek ng DOST. Mayroon po tayong mga invention Pilipino. Ako po ay past president ng Filipino Inventors. Ito po yung mga invention na sinertified ng Department of Science Technology na pampatipid sa gas, sertipikado. Pangalis ng pollution, sertipikado. Tinisting ng DENR, tinisting ng LTO, nakapatent, dumaan po sa Bureau of Product Standard. Naging champion tayo sa buong mundo, last August lamang po. Pero ang tanong natin, sana ho, huwag sanang masira dahil ang ganda-ganda po yung Department of Science Technology dahil lahat ng bansa na yumaman ay tinulungan nila ang kanilang mga invention. Sana po huwag mabago ang pangalan ng Department of Science Technology na ang nangyayari, sayang technology ang nangyayari. Ako, may panawagan pa si Calando panawagan ko po sa Pangulong DOST BBM at sa ating pamahalaan na suportahan yung ating mga Invention. Filipino inventors. Yes. Tama po. Kaya maraming salamat, Yusek, lalong-lalo na kay ating napakabait na napakasipag Secretary Bautista, ang ating Secretary ng DOST, lahat ho ng Secretary ho, napakagagaling. Kaya sana ho, tulungan natin ang ating Presidente, tulungan natin ang ating bansa, dahil ang lagi kong sinasabi, Yusek, walang ibang babangon sa bansang Pilipinas kundi tayong mga Pilipino. Maraming salamat po. Magandang ending po yan sa aming panayam sa inyo, Ginoong Orlando Marquez, ang Pangulo ng Liga ng Transportasyon at Operators or LTOP sa Pilipinas.